sa ikanapulo na tuig sa paghari ni Sidikayas sa Juda nga mao usab ang ika-18 ka tuig sa paghari ni Nabukadnezar sa Babylonia. Misulti ang Ginoo kanako niadtong igayuna gilibutan sa kasundaluhan sa hari sa Babylonia ang Jerusalem o ako gibilanggo dito sa hawanan sa gwardya dito sa palasyo sa hari. Gibilanggo ako sa hari ni Haring Sidikayas tungod sa akong pagsangyaw nga ang Ginoo nag-ingon, itugyan ko kining syudara ngadto sa hari sa Babylonia ug dili gayud makaikya si Haring Sidikayas. Itugyan siya ngadto sa hari sa Babylonia, magkaatubang ug magkasulti gayud sila. Unya bihagon ni siya ngadto sa Babylonia ug magpabilin siya didto hangtod nga kaluy-an ko siya. Bisan pag makig-away siya sa mga taga-Babylonia, dili siya makabuntog kanila. Ako ang Ginoo maoy nagsulti niini. So this is about sa pagpalit ni Jeremiah sa yuta because naa siya mensahe si Lord may tungod ana nga transaction. O dahitabo kini matud pa sa pulong sa Ginoo nga nagpadayag Ginoo kang Jeremiah sa ikanapulo katuig nga paghari ni King Zedekiah. Okay, Zedekiah. Now, Jeremiah means Yahweh establishes. Ang ngalan na ay meaning o sa ngalan ni Jeremiah nagpadayag nga naagay i-establisar si Lord. Establisar ni Lord ang iyang pulong, ang iyang katawhan, ug na ay gamiton niya to do it. And para ma-establish na ang mga sacrifices mahitabo. Diba? Para ma-establish na ang mga sacrifices mahitabo. Ug matud pa nga ang Dios nagpadayag kan Jeremiah sa napulo ka tuig nga paghari ni King Zedekiah dito sa Judah. Ug mao po ni ang ika-18 ka tuig nga paghari ni King Nebuchadnezzar. So nag-una-unas, hari si King Nebuchadnezzar, and then ang Jerusalem kuno ato under sa pagkabihag sa Babylonia o si Jeremiah na priso dito sa gangaan sa Royal Palace. Ngano na priso man si Jeremiah in verse 3, matud pa sa pulong sa Ginoo kay gibalanggo ako sa hari ni tungod sa akong pagsangyaw. Unsa man di ang giwali ni Jeremiah ngadto sa hari nga si Zedekiah or Zedekiah. Itugyan ko kining syudara ngadto sa hari sa Babylonia ug dili gayud makaikya si Haring Sidikayas. Itugyan siya ngadto sa hari sa Babylonia, magkaatubang ug magkasulti gayud sila. Unya, bihagon siya ngadto sa Babylonia ug magpabilin siya dito hangtod nga kaluy-an ko siya. Bisan pag makig-away siya sa mga taga-Babylonia, dili siya makabuntog kanila. Ako ang Ginoo mao ay nagsulti nini. Nganong papriso siya tungod kay nasakitan ang hari sa mensahe sa propeta nga si Jeremiah. Dili siya katuo ug di siya kadawat. Which is the message is very true. Tinuod yun ang message, pero wala na dawat ni King Zedekiah moto nga gipapriso niya. So naagi hapoy mga mensahero karon nga sakto gid ang message nga gipadangat. It's really coming from the Lord, 100% coming from the Lord. But when that message is given to the particular person nga gitagana na nga message, dili makadawat, dili mutuog, dili makadawat. It brings trouble. And many happens daghan mahitabo anak karon. Ug matud pa dinhi nga kaysa kuan man jud kaini, sakit jud kaini nga kuan mensahe nga mabihag unya atubang ang duha ka hari face to face. Ug ingon pa gid sa Ginoo kang Jeremiah nga mag-atubangay sila o bisan pag makigbatok si King Zedekiah sa Babylonian nga king, dili gid gyapon siya malampuson o dili gayud mahitabo nga siya madaogon.
In verse 6, miingon kanako ang Ginoo nga si Hanamel, anak ni Shalom nga akong uyuan. Muari kanako aron paghangyo nga paliton ko ang iyang uma didto sa Anatot nga sakop sa Benjamin, kay ako man ang labing suod niyang paryente o busa mao ang may katungod sa pagpalit ni ini. Now, nag-ingon na po ang Ginoo kang prophet Jeremiah. Again, Jeremiah means Yahweh establishes. Si Yahweh mo establisar. Ang mo nangalan, meaning sa ngalan ni Jeremiah. Nag-ingon na po ang Ginoo kang Jeremiah nga ang imong igagaw nga si Hanamel. Hanamel means God has pitied. Ang Diyos naluoy. Dili kay ang Diyos maluoy. Ang Diyos naluoy. Ang imong igagaw nga si Hanamel, ang meaning niya is God has pitied, ang Diyos naluoy. Anak ni Shalom. Shalom means recompense. Manimalus. Will come and say to you, mo duol ug mo ingon nimo, palita ang akong yuta sa Anatot. So napadayag na nga naay transaction may tabo nga ang igagaw ni Jeremiah nga si Hanamel na anak ni Shalom mo abot og mo hangyo nga paliton ang yuta sa Anatot. Anatot means answers. By law, you have the right to buy it before it offered to anyone else. Kay, according sa balaod sa Israel, kung naay baligya nga propiedad, ang gitubutan nga mopalit ana ang parente ra gyud, closer nga relatives. So, pinaagi sa balaod, ikaw ang naay katungod mo palit sa yuta. Anatot means answers. Tubag. Okay. Then just as the Lord had said he would, my cousin Hanamel came and visited me in the prison. So human gid og sulti ni Lord kang Jeremiah about sa mahitabo nga naay nga igagaw niya nga si Hanamel nga anak ni Shalom. Muhangyo kang Jeremiah nga paliton ang iyang yuta sa Anatot. Anatot means answer. Human gid sulti ni abot gid si Hanamel para matuman ang giingon ni Lord nga mahitabo. Samtang si Jeremiah na preso. So, si Jeremiah na preso kay tungod sa mensahe nga iyang giwali, nga sakto, apa nasakitan ang gitagaan sa mensahe. Sakitan. So, samtang naa si Jeremiah sa prisuan, diduol gayud si Hanamel, og niingon si Hanamel sa maong verse 8. Palita ang akong yuta sa Anatot dito sa yuta sa Benjamin. Benjamin means son of the right hand. Anak sa tuong kamot. By law, you have the right to buy it. Kay sumala sa balaod, ikaw ang may katungod mo palit ni ini. Sa dili pa kini mahadto sa laing tao. Then, I know that the message I had heard was from the Lord. Ingon si Jeremiah, kabalo jud ko nga katong mensahe, gikan jud tus Ginoo. Gikan jud tus Ginoo. Sumuoto nga in verse 9, wala siya nagduwa-duha, I bought the field at Anatot. Wala siya nagduwa-duha sa mensahe, kabalo gid siya nga gikan jud tus Ginoo. So wala na siya paligoy-ligoy pa. Iyang gipalit ang yuta sa Anatot, paying Hanamel 17 pieces of silver for it. Iyang gibaran og 17 kabuok nga plata. I signed and sealed the deed of purchase before witnesses. Gipasilyuhan niya o matud pa sa maong papilis uban sa mga saksi o gitimbang ang maong bayad. Unpaid him o gibayaran din niya ang igagaw. Matud pa din, I took the sealed deed and sealed copy of the deed. Iya din gikuha tong papilis nga silyado na o katupong wala pa silyuhi nga deed. Duha ka deed, duha ka papilis. Sealed deed o unsealed deed.
Ang papilis nga wala pa si Yuhi o papilis pud nga sinil Yuhan matud pa, which contain the terms and conditions of the purchase. Na adito ang mga kanang kasunduan sa magpagpalit. And I handed them to Baruch. O ako dahil human ato og kuha niya sa silyado nga papilis o dili pa silyadong papilis. Iya diyo kunong gitunol kang Baruch. Baruch means blessed. Yahweh establishes, Yahweh has pitted, and then na I answer matud pa, and then gihatag niya kang Baruch. Baruch means blessed. Ang mga ngalan kung atong i-connect na ay mensahe. Unsay katuyuan sa Ginoo. Atong paminawon ang ngalan murag dili di ay ang sound sa ngalan atong after ang meaning di ay sa ngalan. Hello. Kaya kita gusto man tagtsada paminawon nga ngalan, dili di ay na ang sounds sa ngalan, kundi ang meaning sa ngalan ang importante. So, gihatag din kuno ni Jeremiah ang maong papilis kang Baruch nga anak ni Neriah. Neriah means Yahweh is a lamb. Si Yahweh or ang Dios mao ang lampara, suga. And grandson of Masiah. Masiah means a refuge. Yahweh is a refuge. So, kung imong i-connect ang mga mensahe, ang mga mensahe, matod pa sa pulong sa Ginoo, naagid siya mensahe, naagid siya message, nga, ang Dios naga-establisar, o ang Dios is matarong, matod pa, si Jeremiah, og ang Dios na luoy, ang Dios manimalus, ang Dios magatubag, ang Dios na luoy, og ang Dios magatubag, og siya magapanalangin. Og matud pa, sa diyang siya magapanalangin siya na mahimong suga. Yahweh is a lamb. And grandson of Messiah, a refuge then. Yahweh is a refuge. So, dili lang siya ang nga suga, siya pud ang tipiganan na to, refuge. Refuge. Magunsa man nga nakay kataguan ang panwa po kay suga. So, gusto ni Lord nga magkinaunsa man mahitabo na may judgment mahitabo na atay refuge. Mo nang isa sa mga dapit dito sa Jerusalem, City of Refuge. Siyudad nga kataguan. Safety na ni Lord nga ang tanan nga mga tao nga nasa City of Refuge is protektado gyud, walay angay hadlukan. So si Baruch nga anak ni Neriah means Baruch means blessed, Neriah means Yahweh is a lamb, and grandson siya, apo siya ni Masiah. Masiah means Yahweh is a refuge. And I did all this in the presence of my cousin Hanamel. Ako nang gibuhat ang tanan atubangan gyud sa akong igagaw nga si Hanamel means God has pity. Kung si pasabot ana, do ang Dios nagatugot og mga panghitabo nga murag sakit lisod, murag dili makatarunganon, pero naagyapon siya planos unahan para sa kayuhan sa tanan. Murag ipaagi niya baha, pero pag human sa baha, mutinaw na pod o nindot na pod ang dagan. Ay mga panahon nga na, dili na to mapugnan ang mga gusto nga itugot ni Lord. Apan gusto pod ni Lord nga unsa man ang mga panghitabo nga mahitabo, magbabilin ta diya niya. Magkinaunsa man. Di na to mapugnan ang dagan sa panahon, ang katuyuan sa Ginoo. O gusto ni Lord, unsa may dagatan sa mga panghitabo, magbabilin ta di as Ginoo nga dut-dut nga may pagtuog, pagsalig, paglaom. Kay kung dili ta magpabilin da sa Ginoo, alakan si Juda. Maanod Juda. Kaya makapalig-on nato ang Ginoo ra. Ang makapalig-on nato ang Ginoo, ang iyang pulong, ang iyang presensya. Mao ang makapalig-on sa tua. Ang pulong is tulang na nga atong guide nga malig-unta sa pamaagi nato, nga malig-unta nga dili ta
anod sa kining mga pagsulay, maanod dia sa baha sa mga pagsulay. So giya kuno ning gibuhat at tubangan gayud ni Hanamel nga iyang agaw para pagsaksi sa pagsilyo or pagsign sa deed sa kasulatan. And all the men of Judah who were there in the courtyard of the guard house. Okay, take note of this. Pagpirma ato sa sealed nga deed o unsealed nga deed, silyado nga kasulatan sa yuta. Atubangan pud kuno to sa tanang tao sa Judah. Judah means let God be praised. Sa tanan nga mga buhaton ang Dios gud maday. Walay lain nga ngalan maday. Judah means let God be praised, who were there in the courtyard of the guard house. Naapod sila sa tubangan sa mga tao sa Judah nga naa dito pud sa dangaan sa guard house. Then I said to Baruch. Baruch means blessed. Oh, Baruch means blessed. Ug ningon ko kang Baruch, as they all listened, samtang sila namati. This is what the Lord of Heaven's armies mo ni ang ingon sa Diyos sa mga panon sa Diyos Israel says, take both this sealed deed and the unsealed copy. Kwa aning duha ka kasulatan nga silyado na o wala pa na silyuhi nga copy, and put them into a pottered jar to preserve them for a long time. So na ay mensahe ang maunga kining kasulatan, ang maunga transaksyon nga ilang ginahimo. Ang duha gyud selyado nga deed ug unsealed copy, butang kuno sa pottery jar to preserve them for a long time. Para kuno i-preserve to, para ma-preserve to for a long time. Kinanglan mo follow gid sa instruction ni Lord kana siya message ug sa kuan pa na siya kining description, na siya instruction and description ug naa siya message revelation. For this is what the Lord of Heaven's armies, kay mao kini ang giingon sa Dios sa mga panon sa kalangitan. The God of Israel, ang Diyos Israel says, someday, people will again own property here in this land, and I will buy and sell houses and vineyards and field. Mauday to ang mensahe sa Ginoo nga palito niya ang yuta ni Anatot. Anatot means recompense, and then ang katong yuta nga silyado, or ang kasulatan nga silyado, gituno niya kang Baruch. Baruch means blessed. And then atubangan sa makataon sa Judah nga siya let God be praised. Ug matud pa niingon din si Jeremiah kang Baruch, aminaw mo tanan. Mao kini ang giingon si Ginoo nga kining maunga silyado nga papilis, kasulat na sa papilis nga gipalit. Mooni ang ibutang ni sa pottery jar para ma-preserve ni for a long time, kay moabot ang panahon nga ang mga katawhan niining dapita magpalit og mga propiedad in this land will buy and sell houses and vineyard and field. Naay panahon nga diin ang mga katawhan is ma-restore ang ilang propiedad, ma-restore ang ilang rights nga magpuyo anang dapita, dili na magbalin-balhin, dili na mahimong captives, dili na mahimong pinihag, kung dili is freed, gawas no na. Pero before ana, grabe pa gid ang pagsulay. Grabe pa ang pagsulay. So na ay kapaitan, there is a bitter experiences, bitter nga senaryo nga di nato sa tawag malikayan kay part na sa gitugot ni Lord. For after nga mahumana nga bitter, pait nga sitwasyon, pait nga sirkumstansya, human ana
mahimo na pong better, nindot na. So muna nga, we should understand why God allowed things to happen in a bitter way, because He has good plans after all. Dili ta diretso mo judge, because we are just adding sins. If we immediately judge without knowing the right thing that happened. Okay. So, so ingon din nga ang Dios gayud nagpadayag nga moabot ang panahon, someday people will again own property. Ang Dios moabot ang panahon nga ang tao, mga katawan, makapalit na pud og mga balay, yuta, o matod pa kaparasan. Restoration. But before that will happen, apan sa di pa na mahitabo, grabe pa ang kasakitan. Muagi pa sila og taas nga kasakitan. Because that is already ordered by the Lord, planned by the Lord, and we could not able to escape. Di ta ka-escape o di ta ka-skip. Dili ta ka-skip, S-K-I-P, o di ta ka-escape. That must be done. That must be accomplished. That must be fulfilled. Kinanglan matuman na. Bumatod ba sa pulong sa Ginoo? And then after ato, in verse 16, then after I had given the papers to Baruch, I prayed. Human kuno, gihatag ni Jeremiah ang papilis nga to kang Baruch. Baruch means blessed. So after nga mahinahinay obey ang instructions ni Lord, na blessing. Mayroon kag Baruch, murag laing paminawan, pero meaning din yan nindot kisa na. Oh, blessed. After I had given the papers to Baruch, human ako gihatag ang papilis nga to kang Baruch, I prayed to the Lord. Nag-ampo din siya sa Ginoo. Taas ka ayo iyan pag-ampo. Unsa man yang pag-ampo? Wala siya ni diretso ni pasalamat diretso. Wala si Jeremiah ni diretso pasalamat. Direct nga prayer about the transaction sa land purchase. Unsa iyang prayer? Human naghatag ang papilis kang Baruch, nag-ampo siya sa Ginoo in verse 16. O sovereign Lord, ingon siya, O gamhanan nga Ginoo, you made the heavens and earth by your strong hand and powerful arm. Kidayeg sa niya ang Ginoo. Iyang himaya, gi-adore niyang Ginoo. Wala siya nag-go directly. If we are guided by the Spirit of the Lord, we must exalt God first before thanking Him for what He has done. Isa gidayeg, O Ginoo, you made the heavens and the earth by your strong hand and powerful hand. Nothing is too hard for you. Walay lisud ya kanimo. You show unfailing love to thousands. Ginapakita ka sa walay hunong or kupas ni mong gugma sa lilibuan. But you also bring consequences of one's generation sin upon the next. Kutanaw na to aning bersikulo ha. Gipadayag, unsa gid ka grabe ka dagaya ang gugmas Ginoo. Ang iyang unfailing love, gipadayag ni sa thousands generations. Pero ang iyang consequence, ang iyang punishment, one generation to the next generation. Third, in the book of Exodus, third to fourth generation lang ang mag-suffer sa consequence. Pero ang mag-enjoy sa iyang unfailing love, sa iyang steadfast love, 1,000 generations. 1,000 generations. Grabe no? Grabe ang positive, grabe ang gugma niya. Pirting daghan na ang maka-avail sa iyang gugma. Pero gamay ra nga generations ang makakuan sa consequence. Ingana si Lord kapuno sa grasya. Muna nga, how this become possible? Mauna nga, naigipang gamit niya mga tao na sa deliverance para maputol ang mga curses sa generation. Muna itawag, generational cleansing. Generational cleansing para maputol ang curses and the blessing can flow to overflow.
If the generational curses are not cut off, ang tao magbabilin sa wilderness. When the generational curses are cut off, then the people can reach to the land of Canaan, the abundance. Remember nga, ang makaabot diya sa kadagaya, kadturang brave and courageous. Kadtong dili mahadlok sa mga giants nga imong awayon. Hello? Before ta mo adtos kadagaya, is makigbatok ta sa atong kontra. Because only the victorious, only the courageous and victorious are entitled to enjoy the abundance of God's blessing. Amen. Oh, mabitak to ang tribo lang ni Joshua and Caleb. Ang giingnan nga sila ray maka-abot dito sa yuta sa Kanaan. Why? Ang uban ng hadlok, lagi daghan, lagi kay abundansya, lagi dito. Pero dagko kay ang mga giants. Mura lang ta grasshopper. Ato pa compare nila. Mo din to suko si Lord. So, tungod sa inyong ipanulti nga wala mo'y pagtupagsalig. Si tribo na ni Joshua o ni Caleb ang maka-lusog. Of the 12 tribes, 10 ang wala ka lusot because of doubt, worries, and cowardice. Pagka-kalawan. So, siya, ingon si Jeremiah, nga ang imong kaluoy o gugma is imong gipabati sa 1,000 generations. But the consequence, 1 generation to the next. Mana nga, salamatan ni Lord sa iyang grabe nga plano. Cutting off the curses para dili na ang tao mag-aginod. Dapat magputol ta og mga tunglo, magputol ta og dili maayong connection sa atong karaan nga kagahapon. Masugot sa dili na ana, and that would be cut off. I-cut off na siya. Kaya kung dili na siya ma-cut off, nangalagad ta sa Ginoo, pero bugat pa atong abaga, bugat pa ang atong bugatan ta kay bugat man na ang mga tunglo. Bugat man ang mga dili maayo nga gikan sa atong ancestors. And we have to entrust everything unto Jesus. Atong isalig ngadto sa Ginoo. Og ingon dinhi in verse Jeremiah chapter 32 verse 19, and you have all wisdom and do great and mighty miracles. O batud pa nakanimo ang kaalam ug naghimo kag dagko kay mga milagro. You see the conduct of all people, imo nakita ang mga binuhat sa tanang tawhan, and you give them what they deserve. Ang Dios dili gid siya magkamali. You give them what they deserve. Gihatag nimo nila unsay angay nila. So ang angay panalanginan, ipanalangin na ni Lord, dili gid na ma-reverse. Ang panalangin ni Lord is na ay lain-lain nga level. Hello? Depende sa atong pangalagad o pag-invest. Depende sa atong pagpangalagad o pag-invest. O depende sa klase sa atong kasing-kasing. Okay. Namatod pa sa pulong sa Ginoo, you give them what they deserve. You perform miraculous signs and wonders in the land of Egypt. Things still remembered to this day. Tagsatagsag sa isa ni Jeremiah, unsay gibuhat sa Ginoo kaniadto. Kung mamalandong tag-ayo sa mga prayers sa mga prophets, ingana sila nag-pray. Wala sila nagdali-dali. Ang buhangyo sa Ginoo. Ilang gisaysay ang unsang gihimo sa Ginoo kaniadto pa giisa-isa. Ato isa-isa kon ang gibuhat sa Ginoo kay gusto ni Lord dili ta kalimot sa gibuhat. We have to remember what God has done in our lives and be thankful to Him. Dili gusto ng Lord nga mudiritso lang taghangyo without remembering what He did to us.
dito, it's good to remember the goodness of God. Gisay-say yun. Wala ganyan diri nga, nagdiretso si Jeremiah ampo. Mostly, kung study kitag Bible, ang mga prayer ni Daniel, prayer ni David, prayer ni Ezekiel, tanan-tanan, haumos ingana. They started from what God has done long time ago. Bisan pa sa dili iyang panahon, isay-say Lord ingani ka sa una. Okay. Matupag naghimo kag milagro dito sa Egypt, og nadumduman ka na. And you have continued to do great miracles in Israel and all around the world. Og nagpadayon kag himog milagro sa Israel og sa tibuok kalibutan. You have made your name famous to this day. Gihimo mga ngalan inilahang to ni adlaw. You brought Israel out of Egypt with mighty hands, with mighty signs and wonders, with a strong hand and powerful arm, and with overwhelming terror. Kisa-isa niya giunsa sa Dios pagpahigawas ang katawan sa Israel dito sa Egypt. Pinaagis gamhanan kamot si Ginoo matud pa. So, pinaagis sa strong hand and powerful arm with overwhelming terror. Nga naman, dili basta-basta ang stronghold sa Egypt. Kung dili malig-on ang kamot sa Ginoo, dili pa kusgan ang kamot sa Ginoo, kay kusgan ang stronghold, dili gigagawas ang katawan sa Israel. It takes a brave rescuer, deliverer, to let the victims become freed from the hands of the enemy. Basta tuingon ni Lord kang Joshua, be strong and be of good courage. Be strong and be of good courage. Ligunta og natay good courage. Kaya namay pwede man na bad courage. Ang bad courage, courageous ka sa pag-imog dautan. Pag-imog dautan. Hello? Sige. Ganyan na itong buhaton. Magkinaon sa, mo na itong buhaton. Kapit sa, patalim na lang ta. Na-courage pero negative. So, nga na, kinahanglan nga courageous ta to help, to become a deliverer, to become a great encourager, to become a great nga messenger to bring the message of hope, message of salvation, message of healing and deliverance. Maminaw sila dili. Basta imo na-deliver, di naka-accountable. Hello? Okay. You gave the people of Israel this land in verse 22. You gave the people of Israel this land that you had promised their ancestors long before, a land flowing with milk and honey. Gihatag nimo sa katawan sa Israel ang yuta nga imong isaad sa ilang katigulangan sa dugay panahon. Matud pa, yuta nga din madagaya, gayud kaayo nga grabe ang gatas og honey. Our ancestors came and conquered it and lived in it, but they refused to obey you or follow your word. Isa-isa nga, Lord, iladyong naabot ang yuta sa saad. Pero, sadyang niabot na sila dito, wala na sila ni padayon og tumanim. If we are led by the Spirit of the Lord, how we gonna communicate the Lord through prayer? We should not be conscious of that. Our consciousness must be that we can be connected to the Lord. Makonekta ni Lord, makuha na tong signal of His presence. Kung naapat ta sa level nga magdali-dali ta sa prayer, after ta sa prayer items, we are not after kung nakakonect na pa ta sa Ginoo. Kung dili ta mo kuan ana nga klase nga desire, klase nga connection, level ana nga prayer, magpabilin ta ana gyapon, dili ta maka-upgrade. Balik-balik ta grade 1. Gusto mo balik-balik o grade 1? Di ba ulaw kay sanin? Repeater. Ulaw kay sanin. God wants us to be upgraded. Kaya dito sa pag-upgrade na to, enjoyable na. The more ta mag-enjoy kung magka-upgrade na, di
kita mag-enjoy kung magpabilin ta the same yesterday. So mo ni nga, so our ancestors came and conquered it and lived it, but they refused to obey your word or follow your word. They have not done anything you commanded. That is why you have sent this terrible disaster upon them. Insya, wala mang good sinanituman ni mo Lord ang among katigulangan, among mga katigulangan. Busa imong gipadala ning terrible disaster. Unsa daw kuno ang katalagman? Resulta sa pagsupak sa Ginoo. Ang katalagman, ang mga disasters, ang tanang negative, resulta sa pagsupak, pag-disobey sa Ginoo. Ingon sa pulong sinod, Deuteronomy chapter 28. Klaro jud kay diha. Kung mag-obey ta, mag-una ang panalangin. Ang balatian, ang kanantan, ang kaaway, dili na tugutan. Pero kung mag-disobey ta, pertejong aginud, o pati atong kaaway, murag yun, maglampuson kita, pilito ta nila. Our obedience will lead us to victory, freed life, gubaston nga kinabuhi. Peaceful life, joyful life, na ay contentment, na ay guidance. Mo na siya ang timailhan nga diin na atay obedience. Wala tay struggle. Pero sige tag struggle because we disobey the Lord. Yes. That's the manifestation. That's the result of disobeying the Lord. But if we obey unto the Lord, tagaan-ta niya peace of mind. Tagaan-ta niya kanang sana contentment. Tagaan-ta niya guidance. Tagaan-ta niya wisdom nga muna itong buhaton. We are not wasting time. We are utilizing time. Because wasting time is a sign of foolishness. But utilizing time is a sign of wisdom. Is a manifestation of man with wisdom. You have sent this terrible disaster upon them. Imong padangat ning katalagman. See how the siege rams have been built against the city walls through war, famine, and disease. So unsa daw kuno dayon ang itugot ni Lord na ay gubat, na ay kagutom o balatian. Sa verse 24. Tungod sa pag-disobey. 24. See how the siege rams are built. In verse 24. Basahan ako sa Bisaya. 24. Ang mga taga-Babylonia naghimog mga bungtod-bungtod libot sa syudad ug miatake aron pag-ilog niini ang pinatyanay gutom ug ang sakit maoy makaparok sa maong syudad ug karon nakita nimo ang katumanan sa imong giingon. Tugutan ni Lord nga ang kontra makasulod magmalampuson. Pero kung dai obedience, dili tugutan ni Lord. Manang gusto ni Lord nga masayra nato. Kung gusto ta nga malampuson ta batok sa atong kontra, gusto ni Lord nga na maayo atong panglawas. Gusto niyo ba ito pag ako nagpagbati ug may itong panglawas, maayo ang tanan. Mag-obey lang taniya. Kay kana iya jud ang buhaton nato. Pero nang agani tay disobedience, tugutan niya ang kaaway nga makasulusot para nga maka-realize nga tinuod gid ang ingon sa pulong sa Ginoo. Dili kita makalikay. Pero kung magtuman ta, ilikay pud ta niya sa atong kaaway. Nga na ra na siya. Sabto na tong Deuteronomy chapter 28, very clear kung naay obedience, naay buhaton ng Ginoo in favor nato. Pero dili ta mag-obey, ang Ginoo magtugot sa kaaway nga kita banat-banatan. Banat-banatan ta.
So war, famine, and disease. Tugutan niya ang gubat, kagutom o balatian nga mo takboy. Nga mutungha. The city will be handed over the Babylonians ug ang syudad itugyan sa nga kontra who will conquer it nga sila magmadaugon. Everything has happened just as you said. Ang tanan mahitabo sumala sa imong gisulti. And yet, O sovereign Lord, ingon si Jeremiah siyang prayer, apan Ginoong Dios, you have told me to buy the field. Apan giingnan ko nimo Lord nga paliton ang yuta. Paying good money for it before these witnesses, even though the city will be soon handed over to the Babylonians. Siya pa, Lord, bisan pa man ingana mahitabo, pero imo kong gisultian nga mopalit og yuta, pinaagi sa maayong bili kantidad uban sa mga saksi, matod pa bisan pa o kining syudara pagaitugyan nimo sa Babylonia. Kanuman, kay naay nagpaloyo nga mensahe nga moabot ang panahon nga human ang bitter pait kaayo nga katalagman kay naa na may obedience si Jeremiah nga mo connect sa future event na anay buying and selling sa properties. Manang gusto ni Lord unta laki nga dili ta mosupak sa iyang mga sugo para walay katalagman mo abot. Hello, kung atong tan-awon ang atong nasud karon, alarming na. Impeach na si Sara Duterte. Kung naay posibilidad ma-impeach po atong presidente. Very trouble. Impeach ka. Grabe ang battle sa politics karon. Battles. And there are demons behind this. That is why we as the body of Christ must pray. Just pray for your leaders, for good governance. There is no good governance in our time. Grabe na. Patay kada adlaw na lang ang news. Murag makadugang og stress sa mga stress na daan. Makadugang og kahadlok sa nang hadlok na daan. Makadugang og kabalaka sa nabalaka na daan. Ingana. Because it's alarming already. Ug mauto nga gipadayag ni Jeremiah ang iyang prayer. Wala siya diretso nga Lord, salamat aning buying and selling of that. Gisaysay sa niya unsa ang Ginoo, yang gilagaran. Ug iyang giday. So, wala po siya naghangyo nga Lord, ni-flow na lang sa Jeremiah sa mo'y planos Ginoo, mo'y katuyuan sa Ginoo. If we know about Jeremiah, most of his messages are the coming judgment or punishment of God towards His people who disobeyed the Lord. Or a judgment. Pero the good thing about it is Jeremiah chapter 31. Jeremiah 31. Nindot kaayo ang so tido ang tao nagsupak sa Ginoo, pero ang gugman lagi sa Ginoo nga unfailing lang of thousands of generation ang makatilaw. So ingon diri sa Jeremiah chapter 31. In Jeremiah chapter 31 verse 1. In that day, anang adlaw says the Lord, I will be the God of all families of Israel, and they will be my people. This is what the Lord says. Those who survive the coming destruction will find blessings even in the barren land, for I will give rest to the people of Israel. So, maabot ang panahon nga matuman na gid ang years of punishment. 70 years man ni sa Babylonia. But ingon siya, those who survive the coming destruction will find blessing. Take note of this verse. Ang survivor mooray receive sa blessing. Ang wala ka survive, luoy. So, in order to survive, we need to be strong. We need to stand firm in the Lord. Bagbaduol tas Ginoo dili tamad palayo, kanunay tamag ampo. Those who survive the coming destructions will find blessings even in the barren land. Bisan pa sa yuta nga diin, barren or walay
What tubo? For I will give rest to the people of Israel. Kaya akong taga-ano kapahulan ang katawan sa Israel. Long ago the Lord said to Israel, I have loved you, my people, with an everlasting love. With unfailing love, I have drawn you to myself. I will rebuild you, my virgin Israel. You will again be happy and dance merrily with your tambourines. Okay, let's go jump to verse 31. Jeremiah 31, verse 31. The day is coming, ang adlaw maabutay, says the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and Judah, nga maghimo ko bagong kasabutan, taliwala sa katawan sa Israel ug Judah. This covenant will not be like the one I made with their ancestors when I took them by the hand and brought them out of the land of Egypt. Kining kasabutan dili ni sama atong kasabutan nga akong gihimo uban sa ilang katigulangan. Matod pa, they broke that covenant ka ilatonggi lapas. Matod pa, though I love them as a husband loves his wife, says the Lord. Bisag higugma ko sila sa mga ang bana na higugma siyang asawa. So, tinuod gid ay kuno nga bana higugma gid sa asawa. But this is the new covenant. Mao ni ang bag-ong kasabutan. I will make with the people of Israel on that day, says the Lord. I will put my instructions deep within them, and I will write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people. Kaning verse, please take note of this verse if you are opening your Bible. Mao ni ang bag-ong kasabutan. I will make with the people of Israel on that day, says the Lord. I will put my instructions deep within them. Ako ibutang ang ako mga pulong sa ilang sulod sa ilang kasing-kasing. Ang pangutana. Inyo naana pa sa kasing-kasing kayo ninyo ang pulong sa Ginoo. Or ang kasagara na butang ni katurag yung uy ang message sa imong love. Mura ka na sulod ang message sa love sa Ginoo. I will put my instructions deep within them and I write them on their hearts. Pila ba ka bersikulo nga nasa tong kasing-kasing? Pila ba ka pulong nga natanong na sa tong kasing-kasing? I will write them on their hearts. I will be their God and they will be my people. I will write them in their hearts. Akong ibutang sa ilang kasing-kasing ang akong mga pulong. It means higugmaon na nimo na anak kay gugma sa pulong sa Ginoo, gugma sa pagtipik sa pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Kung ang pulong sa Ginoo ipalabay lang nimo, it means takaw pa dahil. Hello? Pero ganahan ka maminaw sa pulong sa Ginoo, niya ganahan ka pa manando, ganahan ka butang sa imong kasing-kasing. Congratulations. Congratulations. God is so happy for you. Pero palabay lang ang pulong sa Ginoo, murag wala lay bilini mo, bililhon pa ang pulong sa nangamusta nimo. It na yo, where na yo, kita taha. Kung maunay bililhon nimo, delikado ka pa. Why? Kanang mga pulunga magatod nimo sa imong kapildihan kung unod ang imong tagaag dakong importansya. Kaya ang unod dili maghatod na to paduol sa Ginoo. Pero ang atong paghatag o pagtagad para sa atong kalab espiritu, mao ni makapalig-on nato, dili makapaluya. Kaning nga word, I really love this so much. I will put my instructions deep within them. That is in LT, and I will write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people. Ako na ilang Diyos, o sila akong katawan. Ngayon isang ikaw na gid akong maghari. Muna nga, tanawa gani niyo sa songs gani. Kasagara sa mga tao nga gipahari gid ang Ginoo. As they worship the Lord, they really are so serious, so sincere, that when they sing songs before the Lord, they did it heartily, sincerely, nga dili pagpahimuot sa tao. Because singing songs to the Lord must be sincerely done. Dili lang pagpakita sa tao. Ngayon. Ang mga pagday para na sa Ginoo, dili para sa tao. There must be seriousness in rendering praises unto the Lord.
in worshiping the Lord. We can worship the Lord through songs. May mga panahon nga ang Diyos makigbanding nato through songs. Munang katong nag-move ang bisag isa ra ka kanta gibalik-balik mo anay gusto sa spirit ipa-play. Because na ay mga moment nga na songs nga ingana ka strong mag-move ang Holy Spirit. Kung we are filled by the Spirit of the Lord, we are guided by the Spirit of the Lord. Dili ka maingon nga karaan naman ang kanta. Bisag karaan ang kanta, kung mo anay gusto sa Holy Spirit, mag-move siya. I'll read the other version, English Standard Version. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts. I will be their God, and they shall be my people. And they will not need to teach their neighbors. Di na sila kinanglan nga tudluan pa ilang neighbors, ilang silingan. Nor they will need to teach their relatives. Dili na po na tudluan ilang mga parenti. Saying you should know the Lord. Nga, ingon sila nga, kinanglan makaside kasi, for everyone from the least to the greatest will know me already, says the Lord. And I will forgive their wickedness, and I will never again remember their sins. Maabot ko ng panahon nga ang mga tao. Dili na angay tudluan, kaya matag-usa na hibalo na. Katubitong kata, and the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord, just like the waters cover the sea. Kana kanta in the book in the year of 90s and late 80s. Makadungog ka na ang kanta. Mura jud, o akong kasing-kasing nga gibubuan o sana na itubig nag-agas o pati akong luha moan. Matachig ko ang kanta. Because that will be happening. Sama ko nung ang kalibutan mapuno sa tubig. The tubig there represents the Word of God and the power of the presence of the Lord. Mapuno-punon sa Ginoo sa kaybalo sa Ginoo. Pinakis ang pulong o sa pag-experience sa power and presence ang tibok kalibutan. O muna ang mga tao kaybalo sa Ginoo. O that would become possible if we all apply the Word of God na kitang tanan magwali sa pulong sa Ginoo. Wala na kuno'y parente itong walihan. Silingan pareha. Walihan. Kay ang tanan na kuno tao mahibalo. Anang adlaw ang mga pulong sa Ginoo ginatipigan sa kasing-kasing. Dato, I will put your words in my heart that I might not sin against you. Kundi matud pa, from everyone from the least to the greatest will know me already, says the Lord. And I will forgive their wickedness, and I will never again remember their sins. Akong pasayloon ang ilang sala, o di na ko dumdumon ang ilang mga sala. Ingana ang gugmas Ginoo. Pero, moagoy pa og dakong katalagman. Moagoy pa og dakong katalagman nga ginatugot ni Lord in punishment sa kasalanan sa tao. Pero after that one, naanapoy redemption. Na ay redemption, i-redeem na po niya ang tao. After sa birth, atod pa, naanapoy iyang ibuhaton, umatod pa na siya redemption. He will punish what the people deserve. He will do to the people what the people deserve. Waton sa taon sa deserve. So kung ang tao silutan na sa Ginoo sa iyang binuhatan, wala na tayo mahimo. O panalanginan po sa Ginoo ang iyang panalanginan, wa po tayo mahimo. Hello, muna gusto na rin kitang tanan, maning kamot nga makapahimuot sa Ginoo. We have to take action to please the Lord, to obey the Lord. Kaya ang atong pagpaningkamot, ang atong pagsakripisyo, kita raga po'y makabulahan. Dili patuong uban, pasagday sila. Padayon. Kaya nga sa Ginoo, focus ta. Kumugunit gadaro in the book of sa story ni Elisha ug ni Elijah. Kung magunit na kagdaro, ay naglingi sa walag tuo. Focus na sa unahan. Focus na sa unahan. Padayon nagpangalagad, ay nagpaapekto sa mga tao na sa palibot.
Ingon pa ni Lord, sa nilalan Lut, ayaw naglingi sa wala. Bisag unsang kasikas, nilingi magid ang asawa ni Lut. Si Lut, asawa ni Lut na bilin. Dili ta magpa-apekto sa mga pangitabo, di ta maapekto sa atong pamilya. Moto, kung tanawon mo sa story ni Lut ug sa iyang pamilya asawa, ang si Lut ug iyang mga anak is nag-obey gid, nag-follow carefully sa instructions sa Ginoo. Bisag nabantayan nilang wala nilang mama, wala sa apekto. Hello, ayaw pa apekto. Kinsa nawala sa pamilya nga disobey. Padayon lang yun to save our lives. Amen. Wala gini sa nga, "Uy, si mama! Naunsa na to si mama!" Wala na. Kaya ang instruction sa Ginoo, ayaw naglingi. Padayon sa unahan. Run for your lives. Look straight. Ayaw paminaw sa mga distractions. Ayaw apekto sa imong pamilya nga nag-disobey. Amen. Kaya kung mag-apekto ta sa apang pamilya na disobey, maapil ka silot. Let us pray for His word. Oh God, blessed be your holy name. Thank you for the life of Jeremiah, Ginoong Diyos. Na nag-obey siya sa imong instruction, nakasabot siya, na imong gituminsay, imong gihatag, Lord, that he will buy the land over God. Nagibaligya sa inyong gagaw, nga si Hananel. And then, Baruch, God means blessed. May mo mean blessed, Lord, as we obeyed you. And you will establish us. Imo kami establisher. After all, we passed the test. After all, we obeyed you, O God, in all your instructions and commands, O Lord God. Bless your words that we have heard this tonight, O God. Continually cover us with your precious blood. Nga, magpadayon kami sa pagpangalagad kanimo, padayon kami paminaw o obey sa mga instructions without doubting, without disobeying, O Lord God. All we must do is to allow ourselves to follow you, to completely obey you, O Lord God, despite of the challenges in life, O God, despite of all circumstances, O Lord God. We must focus on you. We must follow you, O Lord God. We must be guided by your Spirit so that we can have the strength that we could able, O Lord God, hallelujah, to continually do what you have commanded us, Lord. Bless us all together. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Oh, glory to God. Hallelujah. So, ato ta sa itong mga prayer items.